Magandang hapon po sa inyo, Sir Anam at kay Sir Walid. Good afternoon, sir. Maari niyo po bang ikwento sa amin? Matagal ko na po kilala si Daud po. Nagbigay po ako ng pera sa kanya para po kami ay makapasok sa Coast Guard. Pero hanggang ngayon po, wala po. So, ipinangako niya na kaya kanyang ipasok sa Philippine Coast Guard. Ganun po ba ang nangyari dyan? Opo, sir. Ano po ba ang meron itong si Dadsmin na sa tingin ninyo, pag binigyan niyo siya ng halaga, kaya kanyang ipasok? Ang sabi po kasi niya, may kakilala po siya sa loob ng Coast Guard at mataas po ang ranggo po niya at doon po siya lalapit. In other words, fixer. Etong si Dadsmin. Yan po ang gusto niyong sabihin. Parang ganun po. Kasi hindi birong halaga yung inabot po ninyo sa kanya. 210,000 pesos. Saan daw po gagamitin yung 210,000 pesos na yan? Sabi po niya, binigay po doon sa Coast Guard po, sir. Sir, nung naibigay nyo na yung pera, anong nangyari? Nandun na sa kanya yung pera po. Nangako po siya after 1 month or 2 months pa 3 months magte-training daw po kami. Pero hanggang ngayon po, umabot ng ilang years na nakaraan pero hanggang ngayon po ay wala pa rin po mangyayari. Magandang hapon po sa inyo, Sir Dadsmin. Sir Dadsmin, kayo po ba, sir, ay membro ng ating Philippine Coast Guard? Hindi po. Makakilala po ako dati. Lumapit sa akin. So sabi niya sa akin, nakakilala ka ba na gusto magko-Coast Guard? Sabi ko, wala pa eh. Sabi niya, maghanap ka ng client. Papasok natin, makakilala ko dun sa Philippine Coast Guard. Ngayon po ay magkataon po, si Ana Mahali rin yan, gusto mag-Coast Guard. Sabi ko, meron ako lang kilala dito na si Ana Mahali rin, gusto mag-Coast Guard. Nandiyan sabi ko sa Tandang Tora, pakausap ko siya. So, nag-uusap na kami na Ana Mahali rin at hininian itong mahalaga. So, tumayag naman si Hali rin, si Anam. Pupunta kami doon sa headquarter, doon sa may Bikutan, kasama po si Hali rin at doon po namin binibigay ang pera. Doon sa tao na yan, sila po mismo nag-abot ng pera doon sa kakilala ko. Ang pera na po yan, hindi ko po mahawakan. Mahawakan ko po yun, pero binibilang po namin eh. So ang sinasabi po ninyo, kayo ay middleman lamang? Yes po, middleman lang po ako. Bale, ano lang po ako, tawiran nila. Okay, pero yung isang katransak po ninyo, yun po ba ay talagang miyembro ng Philippine Coast Guard? Nag-a-apply pa rin po. Dati nag-a-apply din? Pa lang. Bakit nyo naman naisipan na itong taong ito ay may kakayahan na maipasok itong sina Anam at si Walid Muhammad sa Coast Guard when that person himself is not in Coast Guard? Hindi nga niya madala yung sarili niya doon. Kaya nga, ngayon sir, sabi, Coast Guard na daw siya. Kaya ngayon, hinahanap namin yan kung saan at di na namin mahanap, di namin makontak eh. Kasi ang pangalan niya lang is Tibars. Ang pangalan nun eh, tinatawag namin. Ngayon, siyempre, ako yung naka-front sa Anam. Siyempre, ako yung hinahanap ni Anam at hinahanap ko rin si Bars. Hindi na namin mahanap. Kasi sabi ko kay Anam, dalawa rin tayo nagdala ng, nagbigay ng pera doon, kasama ka din doon. So, ngayon, nandyan ang pera, hindi ko mahawakan na talagang kayo rin nagbibitaw ng pera doon sa mesa at binibigay mo sa kanya. Hindi piso, wala po ako magamit dyan na Bale, tinutulungan ko lang po si Anam. Kasi po, si Anam yan, balik ka mag-anak. Kung gusto ko rin makasuccess, gusto ko rin maka-Coast Guard. Paano mo nakilala yan? Nakilala namin yan sa dito may si Samir. Si Samir po, kamag-anak din ni Anam. So hindi nyo talaga personal nakakilala etong si Bars? Makikita po namin yan ni Anam. Sila po nag-abot ng pera mismo. Alam nyo ba kung nasa Coast Guard siya ngayon? Nasa Coast Guard daw po siya ngayon. Pero di ko alam kung saan na-assign yun. Kasi wala na po update sa amin yan. Kaya nga hinahanap namin yan sir kung saan talaga siya nakapwesto, nakaposting. Ano naman yung ipinangako mo dyan kay Sir Walid Muhammad? Ang pangako ko lang sa kanila kasi nangako yung yun na sa loob ng 2 to 3 months nakapasok sila ng Coast Guard. Kung ano bang sinasabi nila, yun din ang sinasabi ko sa kay Anam. Okay, so talaga ang sinasabi nyo talaga, Sir Dadsmin, is kayo ay namagitan lamang, middleman. Yes po, tulong po ako sa kanila. 200,000 na inilabas po ninyo. Dumaan po ba dito kay Sir Dadsmin, Jofar? Yung iba, sir, dumaan sa kanya. Yung iba po, hindi kasi binigyan niya po ako ng communication doon sa isa. Sir Walid Muhammad? Yes, sir. Good afternoon.
Sir, tama po ba yung pangako rin po sa inyo is makapasok po kayo sa Philippine Coast Guard? Ang usapan po namin yan, actually sir, yung statement niya na sinasabi na hindi Philippine Coast Guard nag-a-apply pa lang yung magtutulong sa amin, hindi po ganyan yung unang sabi niya sa amin. Hindi po mag-a-apply. Sabi niya, official, malakas to, matutulungan niya kayo. Wala po siyang sinabi na aplikante po yung tutulong sa amin noon. Okay. Ang sinabi niya, kilala niya sa Philippine Coast Guard at official na makakatulong. Kasi kung alam po pong aplikante, alam ko na po yun na walang kakayahan. Hindi ka maglalabas ng pera kung alam mo lang aplikante. Opo, kasi matik Diba? na yun, aplikante din ako, parehas lang din kami. Hindi po gano'n ang sinabi Oo. niya. Magkano po ba yung inilabas ninyong pera, Sir Walid Muhammad? Pinadala ko po kay Ana Malirin 150,000. Tapos 150. binigay niya Anam kay Dajmin. Would you be aware kung meron pang Ako- ibang mga aplikante dito na naglabas ng pera? Actually sir, meron pa isang pinsan ko. Dalawa kasi kami nun. Meron po bang ibinigay sa inyong pangalan ng isang official sa Philippine Coast Guard? Wala. Ang sabi niya sir, hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan niya kasi masisira daw ang imahe ng opisyal. So naiintindihan namin yun. Okay. So sabi niya, kung ako nang bahala doon, basta pangako ko sa inyo, makakapasok kayo. Hanggang ngayon sir, wala pa rin. Hanggang nakapasok na lang ako sa PNP, yung Coast Guard na sinasabi niya sir, wala pa. Pero yung pera wala din. Wala din sir. Isang minutes kami nagantay, sabi ko, ikauli na lang ulit ang pera. Sabi niya, sige kakausapin ko si boss. Hanggang sa umabot ng 2 taon ng pag-aantay, wala pa rin sir hanggang ngayon. Wala po akong inabot lang po sa akin ng pera. Tapos inabot ko rin doon at kasama si Anam na kami sila nag-aabutan. At ayun nga, kasi ako naka-front, ako yung kakilala nila. So hinahabol din namin yung taong yung pinag-aabutan ng pera at hinahanap namin yan. Okay. Kahit si ako, middleman lang ako. Dahil ikaw middleman, ikaw nagpakilala dito sa taong hindi naman nila makikilala yan kung hindi dahil sa iyo. Tama po. Sir Oliver, pwede po ba nating imbestigahan itong nangyayaring ito, especially na yung Coast Guard po natin ang involved? Parang meron daw tao dyan sa loob na tumatanggap ng halaga in exchange, ipapapasukin daw po dyan sa tanggapan po ninyo. Yes po, Attorney JB. Una po, pinapaabot po ng aming commandant, Admiral Ronnie Hilgaban. Hindi po natin papayagan na may ganyang nangyayari sa Philippine Coast Guard. Sa katunayan po, last April 2 ng taong ito, 2025, meron na po tayong 3 nahuli na halos pareho po ng kwento nila. Dito po lamang 350,000 peso naman ang kanilang nakuha doon sa mga aplikante po sa Philippine Coast Guard. Nagsabi po ito, yung ating mga nahuling suspect, na sila daw po ay may kakilala rin sa Philippine Coast Guard. Ngunit doon po sa investigasyon, hindi po taga Coast Guard, kaya po nasampahan na po ng kaso po yun. Malamang ganyan din po nangyari, ngunit sabi nyo nga, imbisigahan po natin ito, aalamin po natin na kung meron talagang taga Philippine Coast Guard, ayon nga sa kwento, official pat po, mataas, wala pong lugar sa Philippine Coast Guard yung mga ganyan pong tao na nanloloko. Kasi po, estapa po ito at makaasa po kayo, aalamin natin kung meron man, kung sino man po ito, sasampahan po natin ng kasong kriminal at yung po namang nasa Coast Guard po na personnel, pati po ang kasong administratibo dahil napakahigpit po ng ating Coast Guard disciplinary system po sa Philippine Coast Guard. Talaga pong itong mga sindikatong ito, itong masasamang taong po ito, talagang ginagamit po yung pagnanasa rin ng ating mga kababayan na makapasok sa Philippine Coast Guard dahil talaga po namang ang tiwala at ang aming pong ginagampanang role ngayon, di lamang po sa West Philippine Sea, at dito po ako ngayon sa EDSA Busway. Tayo rin po nagbabantay doon sa ating mga busway. Kaya po marami rin ang nanloloko. At sana po sa pamamagitan ng inyong programa ngayong hapon, paalala po natin na ang Philippine Coast Guard po wala pong dapat bayaran. Hindi po tayo pwedeng umasa sa mga fixers lang. Kahit po sinong opisyal, kahit ako po, hindi ako pwedeng magrekomenda ng kahit sino kung hindi po pasado unang-una yung physical fitness po nila, yung kanilang mental aptitude and
at may mga test po tayo at pag hindi po kayo pasado, kulang po kayo sa kinakailangang unit sa kolehiyo, hindi po kayo makakapasok sa Coast Guard. Hindi lamang po napakahigpit, kundi po yan ang ating pangako. Kasi nga po, ikaw na nagsabi, napaka-delikado ng ating ginagampanan na role, hindi lamang po sa ating seguridad, kundi sa kaligtasan ng ating mga sumasakay sa ating mga barko po sa loob at labas ng bansa Yes po, no? Yes po, Sir James. Unang-una po, kung gusto nyo pong pumasok bilang opisyal, kailangan po meron ka na pong bar or board exam kasi po dalawa po yan. May technical po tayo para sa mga doktor, mga abogado at iba pa pong mga professional. Yan po kailangan may board exam ka o bar exam. Yung isa naman po, kailangan po meron ka pong board exam para dun sa line officer. Ito na po yung kumbaga sa sundalo, ito na po yung kahit ano pong kurso po ito, basta meron ka na pong board exam, ikaw po ay pwedeng makapasok bilang opisyal. Doon naman po sa meron pong college degree or at least 72 units, pareho po sa AFP. 72 units sa college, kahit ano pong kurso, pwede na po yan. Yan na lamang po ang academic requirement. Doon naman po sa physical, meron po tayong height requirement at meron po tayong tinatawag na physical fitness test na kailangan po nilang maipasa. Kasama na po ang dental, ang psychological examination po. Pag sabihin po nating makapasok ka po doon, ang Philippine Coast Guard po sa aming kagustuhan na gawing pong professional talaga yung aming recruitment process. Kapag sila po ay may mga karampatang requirement na nabanggit po, sila po ipapasok doon sa aming online application. Kaya nga po, walang palakasan eh. Kasi po, kailangan po nitong i-apply online at i-upload po nila yung kanilang of course, ang kanilang diploma. At pagka po nakita doon, at hindi po namin kaharap online po ito, Opo. na sila po ay qualified, number na po ang tatakbo hanggang sila po ipatawag na magpapa-exam. Kaya talagang very objective po kami pagdating po sa recruitment po ng Philippine Coast Guard. Meron din po bang age requirement, Commodore, for our applicants? Sana po wala pa silang 29 years old. Sir Anam, ilang taon na po kayo? Nasa 33 na po. Oh, 33 na. ayun, no? Kung nag-apply ka, nagbigay ka 2 years ago, so nasa 31 years old ka, loko-loko pala yung nangako sa inyo kasi at that time hindi ka na rin pala qualified. Talagang pinagkakitaan ka lang. Sir Walid, ilang taon na po kayo, Sir Walid? 30 po ngayon, sir. So at that Opo. time that you made the application 2 years ago, qualified ka pa. Pero I heard you're already in the police service naman. Sir, would you be willing to cooperate dito sa ginagawang investigation ni Commodore Tanseco? Yes po. Willing po ako na isasabi kasi ako po, nabiktima rin po ako dyan kasi bali ako po yung middle, ako po yung parang gusto rin makatulong. Yun pala, niloloko lang kami ng tao niyan. Pag nandun na kayo sa investigation, pangalanan ninyo, ituro ninyo, kung may letrato ka, ipakita mo, sino yung official na yan sa Philippine Coast Guard ang ginagamit ka para manloko sa mga taong to. Kasi otherwise, kung hindi mo papangalanan yung mga tao na yan, lalabas, ikaw talaga ang principal na may kagagawan. Ito, Sir Dajmin Jofar. Ayaw ko po madamay rito Hindi sa ayaw mo madamay kasi nandito ka na talaga, damay ka na talaga. Well, kung sinabi po ninyo no, na mataas yung ranggo nito, then with more reason na kailangan po nating hanapin, panagutin kung sino man to. Okay? Sana po, Commodore Tanseco, let's put due attention dito sa kaso na ito, ma-resolve natin, maiwasan natin yung mga gumagamit sa Philippine Coast Guard for their financial interest. Tatlo po, kasama na yung kanilang nirereklamo na magpunta po sa pinakamalapit na Philippine Coast Guard station po. Kung dyan po sa Basilan, meron po tayo sa Lamitan, meron po tayo sa Basilan, para po magsampa ng karampatang reklamo. We need not only their cooperations, but kailangan po namin yung complaint po nila para po ma-identify po natin to kung talagang taga Coast Guard. Kung hindi naman po, kung civilian po ito, panahon na para po makasuhan, makulong po natin yan. At kung may personal po ng Coast Guard, pati po administrative bilang Inspector General, napakahigpit po natin. So please advise them to report kung nasa Manila po sila, nandito po kami sa Parola, ang headquarters po ng Internal Affairs Service ng Coast Guard. If not, dun sa mga station at substation po, meron tayo sa Lamitan, meron tayong station sa Basilan, magpunta po sila, dalin lamang po nila kung anumang text message, picture, sabi mo nga, kung anumang ebidensya para
kilala po natin ito and we will file necessary criminal charges po doon sa mga involved. Yes sir, makaasa po kayo. Muli po, maraming salamat kay Commodore Oliver Tanseco, ang Inspector General ng Philippine Coast Guard. Napakagaling, no? Saludo po kami sa inyo, Commodore Tanseco. Sir, Okay, kakausapin thank you, po namin kayo sa kabilang studio.